Ade, ayun na nga, ang saya-saya ko nga kasi pagsakay pa lang ng eroplano ay tulog na sila, ano? Akala ko talaga ay buong biyahe na yon ay tulog lang sila. Aba, mga 2 oras pa lang siguro mahigit, nagising na sila. Eh, kulang 9 hours yung biyahe noon sa eroplano. Basta pag ako bumabiyahe, hindi ako pala inom ng tubig para hindi ako lagi nagsi-CR. Dahil sobra hirap mag-CR pagka dalawa bit-bit mo. Dahil nga yung mga anak ko, lumaki sa Pinas, lumaki sa gala. Sanay na sila gumagala yung mga yan kahit na umuulan Nagpapayong lang, gumagala sa kapitbahay. Eh si Usman din, sinanay ko yan na gumagapang sa lupa. Nung nasa Pinas, pinaglalaro ko sa lupa. Kaya nung nasa eroplano na kami, inip na naman silang dalawa. Iyakan na naman ang iyakan. Ade, karga-karga ko na naman silang dalawa, ano? Eh, syempre, nangangalay ka rin. Ibababa kay isa, si Usman, ganyan, iiyak din. Nako, kako, ano mang buhay to? Okay lang pagkatulog yung isa, gising yung isa, ganyan. Pwede yan. Pero pag parehong gising, parehong umiiyak, doon talaga nasisira ang diskarte ko. Baba, kapa ni Usman kasi nagsasalita na si Usman na 1 taon nang mahigit Abe, paano kami bababa sa eroplano? Kaya ang ginagawa ko, pag inip na inip, iniikot ko sila. O kaya, kunwari, tulog si Usman, si Mariam, gising, umiiyak, iikot ko yun sa eroplano. Sasabihan ko lang yung katabi namin, nabantayan si Usman, baka mahulog. Eh, buti na nga lang mababait nga yung nakatabi ko sa eroplano noon. Minsan nga, pagka nagsabay talaga umiyak, sinasabihan pa ako ng katabi, ako na muna magkilik ng isa ate, sabi sa akin, ibibigay ko naman si Mariam, iiyak naman na iiyak. Nangingilala pa nga nung time na yun. Basta pagka silang dalawa, nagsabay umiyak, pati ako nakikisabay na rin. Tatlo kami umiiyak. Minsan nga pagka iniikot ko, kunwari nag-iiyakan, umiikot kami para tumahimik kasi tumatahimik Nahihiya kasi ko sa mga tao pag nag-iiyakan. Naiistorbo lalo na yung mga tulog. Kaya ang ginagawa ko, kinikili ko para tumatahan. Tapos inilalakad-lakad ko. Pag naman naglalakad kami, hindi maiiwasan minsan, may masagi ka, di ba? Nahihiya rin ako. Minsan pa naman yung masasagi mo, parang naiinis. Ano ba yan? Mabuti na lang kanyo, pagdating sa airport ng Dubai, minsan kasi malahaba yung nilalakaran doon matagal. Nung time na yon, yung sinakay namin na bus, itinapat yung pagbaba mismong sa immigration. Diretso na sa immigration. Kaya malapit lang nilakad ko Minsan talaga sinaswerte rin Tapos nakita-kita na kami. Unang kita ni Adil kay Usman. Pahit kasi si Usman nung maliit Parang butiki lang na maitim, ganun. Kasi nga laging naaarawan, naglalaro lagi sa labas, kaya maitim, tas payat. Sa una, pareho, hindi siya kilala pa. Pero mga ilang araw lang yun, kilala na siya. Tapos si Usman, Tagalog. Kaya hirap na hirap silang magkaintindihan mag-amay bulol pa. Pero saglit lang naman yun, kasi di ba ang bata, madali naman matuto yan. Nung sinundo pala kami ng asawa ko, ay may sasakyan na siya. Kaya nga lang, yung maliit lang, yung parang pinapasabog sa pelikula, ganun, yung parang kuba. Ganun yung sasakyan niya. Pero at least, alhamdulillah, may sasakyan kami, may nagagamit. Ang mahalaga ay umaandar pa naman. Panay reklamo nga ako sa kanya noon nung makarating kami na ganito ganyan. Ang hirap-hirap kako, iyakan na iyakan. Pero nung nakauwi na kami, dumaan pa kami sa KFC. Aba, kako mukhang nakakaluwag-luwag na talaga kami ngayon Nagka-KFC na dati isang burger lang hindi ako mabilan, di ba? Tapos, nung makauwi na kami sa bahay, syempre, wala pa rin ako sa mood, Pero may binigay sa akin. Binigyan ako ng kwintas, gold. Mga 12 grams siguro yun, 22K. Aba, nawala na, galit ko ba? Mapapasabi na lang talaga ako ng, madali lang naman. Kahit nga siguro 3 pa sila, kayang-kaya ko yan Pero ayun na nga, dahil nga, di ba, nabinat ako noon kay Mariam. Hanggang nasa Dubai na ako, taglay ko pa rin yung binat. Ilan beses naman ako niyayaya ng asawa ko magpa-check up. Ang mahal ng check up, kaya ayoko kako, sayang pera. Hindi talaga ako gumagaling. Talagang madalas yun. Gabi-gabi, hindi ako nakakatulog. Hirap na hirap ako. Hindi pa marunong maghilot yung asawa ko. Minsan pa, magpahilot ka, ay sa iba na pupunta. Ayaw pa niya ng amoy na epicacent. Hindi daw siya makakatulog pagka naamoy niya epicacent, pero wala naman siya magawa. Kasi pag sinusumpong ako, nakakaano rin kasi epicacent. Parang naiibsan din ba? Abe, taong epicacent na yata ako nung time na yun Kasi araw-araw, mayat-mayat talaga nag-e-epicacent ako. Pati ulo ko, yung noo ko na yan. Lagi kasi masakit ulo ko, parang binibiyak. Ay, lagi kong ini-epicacent yan. Lagi ako nakamedyas. Tapos, doon pa rin sa Dubai, kahit magkasama na kami, tamad pa rin ako maligo. Takot pa rin ako sa tubig. Pero syempre, dahil kasamahan kay asawa ko, mas madalas ako maligo doon kaysa nung nasa Pinas ako.
Pero naliligo ako, yung mainit-init yung tubig. Hindi ako pwedeng maligo ng hindi mainit tubig. Yari talaga ako. Ang hirap pa kamo, Kasi pag matutulog, ganyan, aircon. Kasi sobra init sa Dubai Iba rin init dun Then naka-aircon. Hindi naman ako pwede sa aircon, Pag pinapatay ko, ungutan sila ng ungutan tatlo, Kaya ako ang nag-a-adjust. Ang tinitirang kasi namin doon ay parang studio type. Doon ako natutulog sa kusina. Hindi na kasi umaabot doon yung lamig na aircon sa kusina. Ang kagandahan pa, yung sahig namin, may mga carpet na makapal. Kaya ayun, doon ako natutulog. Naglalatag lang ako, doon ako natutulog mag-isa. Ang ginawa ko pala mga kapanay, kaya kahit papano nawala yung mga lamig-lamig ko sa katawan, alam niyo yung hot compress, yung binibili na nilalagyan mo ng mainit na tubig. Yun ang ginamit ko. Lagi kong inilalagay sa tiyan ko, sa likod ko. Tapos pag nakaupo ako, inuupuan ko. Pag medyo lumalamig na yung tubig, pinapalitan ko na agad. Basta halos hindi ko tinatanggal yun. Pag nakaupo ako, nakaupo lang ako doon. Saka nagiinit pala ako ng tubig. Ilalagay ko sa may timba, ganyan. Tapos, uupuan ko. Yung parang magpapasingaw ako sa mainit na tubig. Ganun ang ginagawa ko. Pag gabi naman, pag matutulog, yung hot compress, hihigaan ko. Tapos, magtatalokbong ako ng kumot. Ayun, papawisan ko ng papawisan. Hanggang sa dumalang na ako sumpungin. Pero sinusumpong pa rin ako. Pero hindi na araw-araw na tulad ng dati. Madalang na lang. Tapos, hinihilot ko lang lagi yung sarili ko. Mula balikat, baraso, pababa. Paa hanggang talampakan, mga daliri, hinihilot ko yung sarili ko. At baka may magtanong pala sa inyo kung nag-aaway pa ba kami mag-asawa noon. Ay oo, kasi parang bago-bago pa lang kami dahil hindi pa naman kami matagal nagkakasama pa rin talaga sa isang bahay, di ba? Kumbaga, nasa adjustment pa rin kami. Kahit dalawa na yung anak namin, nag-a-adjust pa rin kami sa isa't isa sa mga ugali namin. May mga ginagawa ako na ayaw niya, may mga ginagawa naman siya na ayaw ko. Basta, marami pa kaming mga pinag-aaway-awayan na iba-iba. Wag na nating sabihin dito kung ano-ano yung basta kami nag-aaway. Tapos siguro kasi, di ba, may sakit pa ako, may 2 anak pang inaalagaan. Hindi ko naman siya laging kasama dahil may trabaho siya, umaalis-alis siya. Ako lang ang naiiwan. Siguro yung nararanasan ko nung time na to ay yung tinatawag nilang postpartum. Tama ba yung sabi ko? Basta, naaawa nga ako kay Usman ng mga time na yan. Lalo na ngayon pag naiisip ko. Kasi parang si Usman ang napag-initan ko dati. Nang init ng ulo talaga. Kawawa talaga si Usman sa akin dati. Pero alam nyo, kahit na ganun, si Usman napakabait ho niya ng bata. Ewan ko ba sa akin? Siguro nga, iba yung nararamdaman ko dati. Parang, ewan ko ba? Hindi ko maipaliwanag. Parang sobra-sobra yung stress level ng katawan ko talaga. Pati pagtawag niya sa pamilya noon, pinag-aawayan pa namin. Kasi nga, pag nakikipagtawagan siya, gusto niya pati ako, nakikipag-usap-usap ba? Wala nga akong hilig sa ganon, yung makipagtawagan sa cellphone. Kahirap gawin yung labag sa loob mo, di ba? Kung saan minsan-minsan lang, gusto niya araw-araw, mayat-maya. Pero ngayon naman, alam niya na ganito talaga ako. Kahit siya hindi ko naman tinatawagan araw-araw. Ganun talaga ako. May mga tao talagang ganun, di ba? Kahirap ipilit yung ayaw mo. Nung itong mga panahon na ito, madalas niya na laging kausap na yung pamilya niya. Kumbaga, lagi na silang on call. Pero minsan, nabibwisit ako na naman. Kasi nga, yung maraming gawain, ay siya, nakatelebabad. Kung makapag-usap pa naman, hindi naman 5 minutes, 10 minutes lang Minsan naabot na 1 oras yan. Kaya mabibwisit ka talaga Uy, ito pala mga kinikwento ko sa inyo. Hindi ako sigurado kung accurate ba ito na sunod-sunod na pangyayari Pero ito, totoong nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko alam kung tama pa ba yung pagsunod-sunod. Kasi ang tagal na. 10 years ago na nakakaraan. Hindi naman pala siguro mga 10 years. Siguro mga 8, ganyan. Tapos ang hirap pa sa kanila kasi sa kadalasang mga Pakistani family ganito. Kahit na maliit na problema, sinasabi pa sa nasa kabilang daigdig. Ganun. Kumbaga, nasa malayo na yung isa. Sa kanya pa sinasabi talaga lahat. Yung pang nasa malayo ang mamroblema ba, ganun. Minsan, kahit na may madapa lang, ganun. Alam niyo yung maliit na mga bagay, may nag-away. Sinasabi pa. Baka pagutot lang hindi sinasabi Kaya, inis na inis ako noong mga time na yun. Sabi ko, ano ba yan kako? Tapos pagka nagtawagan, magkakamustahan. Pag binigay yung cellphone sa isa, kamustahan na naman. Pag binigay yun sa isa, kamustahan na naman. Hindi ba kako pwede yung isang kamustahan lang, hindi na yung ulit-ulit kako? Basta, parang ako nun kontrabida ng buhay.
Meron pang time na talagang sobrang stress na sa katawan ng asawa ko sa dami ng problema nila, ano. Siguro dumadagdag pa ako, ano. Pero mas lamang talaga yung galing sa kanila. Kasi nga parang nagka-problema nun sa may mapapangasawa nung kapatid niya babae. Parang, ay basta wag ka na ikwento yung detalye. Tapos sinasabi niya sa akin, napayuhan ko daw yung kapatid niya, na ganito, ganyan. Natawa ako, ano. Sabi ko, ayoko makisali dyan. Nagalit siya sa akin nun. Ba't to tumatawa ako? Akala ko daw ba ay biro, ganyan-ganyan. Galit talaga sa akin. Mas galit ako. Sabi ko, baka ako. Ano ka kung pakialam ko dyan? Paano ka kung payo-payo? Ayoko ako magpayo kasi baka mamaya ka ako ay magpayo-payo ako tapos mapasama siya sa payo-payo ko, sundin niya, tapos hindi maging maganda buhay niya. Ay ako pa kako masisi. Bahala kako kayo dyan. Huwag nyo kako ko idamay-damay sa problema nyo. Ba't kasi kako hindi nyo siya hayaan kung ano gusto niya? Basta hindi na lang natin i-detalye yung kung bakit ano. Ganon din sa pag-aaway namin. Meron ding mga minsan na matitindi talaga. Pero wag na natin ikwento kasi syempre mag-asawa pa rin kami eh. Ang kasiraan niya, kasiraan ng pamilya niya, kasiraan ko rin. Wala namang perpekto sa mundo. Kahit ako naman hindi ako perpekto. Pero pagka kunwari nag-aaway kami, may nasasabi siya sa akin na masakit, ay hindi ko agad nakakalimutan. Kumbaga, natatandaan ko lagi. Kaya siguro ganun ugali ko eh. Kumbaga, punong-puno ng puot. Ganun. Talagang puot. Kumbaga, puro galit na lang yung nasa puso ko ba. Tapos nga, feeling ko talaga kasi noon ay mas importante talaga yung pamilya niya kaysa sa akin. Hindi naman ako madalas magdrama-rama nun sa kanya. Hindi ako nagdadrama. Nagagalit ako, pero yung magdadrama ko, nasasabihin ko sa ng loob ko, hindi. Kumbaga kinikip-kip ko, kaya siguro naipon ng naipon. Pero ganun pa man, nagsasama pa rin kami. Hindi pa rin naman ako humihiwalay. Mayroon pang time na parang nag-aaway kami, ano. Nasabihan niya pa ako na, yung pamilya daw niya simula ipinanganak siya, kilala niya na. Ako daw, kailan niya lang nakilala, ganun. Sabi ko talaga sa kanya, ganun ba ka ako? Sige ka ako, hayaan mo. Hindi ko kako makakalimutan yung sinabi mo na yan. Hanggang nabubuhay ako kako. Hanggang mamatay ka ako, hindi ko makakalimutan yan. Ang hirap pa kasi sa kanya. Alam mo yung pag nag-away kayo, hindi naman uso sa kanya yung susuyuin kayo. Hindi nga sila marunong manuyo, yung iba. Hindi ko sinasabing lahat, pero yung asawa ko ng time na yan, hindi niya alam yung salitang suyo. Tapos magbilang ka lang mga 5 minuto, ganyan, 10 minuto, kakausapin ka na niya na parang walang nangyari. Hindi na siya galit noon. Wala na sa kanya yun. Tapos na. Sa akin, hindi pa. Hindi pa. Pero kahit na ganyan naman, nasasaktan namin isa't isa ng mga salita, ganyan. Ay, ganun pa rin. Hindi pa rin naman ako humihiwalay. Siguro kasi iniisip ko yung mga anak ko, ganun. At saka, siyempre, mahal ko rin naman siya. Kaya kahit paano siguro ay kumakapit pa rin ako. At saka medyo mabait pa rin ako nitong time na to. Kasi masunurin pa rin ako sa kanya. At saka matiisin nga. Pero may hangganan kasi ang pagtitest, diba? At ayun, dun siya natauhan. Pero bago natin ikwento yung pagkakatauhan niya, marami pa tayong episode na ikukwento muna. Matagal pa yung matauhan kasi bago-bago pa lang ulit kami nagsasama nito eh. Ang kwento ko naman sa susunod ay nung umuwi kami sa Pakistan, nagbakasyon. First time kong magbabakasyon sa Pakistan at first time nilang makikita kaming mag-iina.